ang tungkol sa budget. Isa na rito ang hindi pantay na budget allocation o kulang po o halos wala raw inilaan na pondo para sa public works projects. Kalahati raw yung binawa sa budget ng mga distrito ng ilang kongresista. Pera-pera talaga o pera na pinag-aawayan nyo. O ba? Kasi kayo o kayo dyan yung mga nakakatanggap na maliit-malitang pera po siya, ano nyo daw, hatiin nyo naman sa lahat. Siguro nakakita na, ayan, ganun kalaking pera. Ganun karaming maleta, 805 billion, wala tayong, magkano lang na ano natin, na napakinabangan natin, sila lahat na kinabang, ang laking pera nun. O kaya ngayon, nagdalabo-labo na sila, kaya maganda yung, maganda rin yung nangyari na lumabas itong Marines. Nung lumabas yung Marines, nakalagay doon yung mga congressman na nakatanggap ng ganito karaming maleta, gulat yung iba, 300 tayo. Ginamit tayo sa pagpirma kay Inday Sara tapos sila lang ang mga nakatanggap ng maleta tapos di umano ito si Trillanes nakatanggap din ng maletang pera. Mabuti pa si Trillanes nakatanggap ng maletang pera samantalang tayo pumirma rin tayo kay Inday Sara, di naman tayo nakatanggap ng maletang pera. Iilan lang sa mga kasamahan natin yung nakatanggap ng maletang pera, 300 tayo rito. Ilan ang pirma nakuha ni Inday Sara sa impeachment nun? Higit 300 yata ay 200 plus. Ganun karami yung napakinabangan nila para ma-impeach si BP Sara. Tapos makita nila po, tangin ang daming maleta, wala man napunta sa akin Nagkakabigayan pala dyan sa may Congress tapos hindi man lang tayo naabutan ng envelope tsaka ng paper bag. Magandang araw, Banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay? Nandito na naman, ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, mga buwisit, pabigat, walang silbi, switik, mga salot, mga putok sa buhot, mga hindot, mga palamunin ng taong bayan, mga sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, mga batak, mga adik, bangag, mga pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng koratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga impakto, masasamang espiritu, mga aswang sa Pilipinas, mga aswang sa hindi lang inaaswang ang asawa ng may asawa, pati pera ng taong bayan inaaswang nito mga hayop na ito, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta? Kamusta mga bossing? Ano na ang balita? Yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa Boss Dada 2.0 YouTube channel, yan, yung Boss Dada 2.0. Ayan, yung sinatupan natin. Ayan yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa Boss Dada 2.0, mag-follow na. At syempre, mga nanonood dito na hindi pa naka-follow, nakikinood lang, maganda mag-subscribe kayo. At sa mga Facebook pages natin, mga bossing, matindi, malupit, mainit ang mga balitaktakan, bakbakan sa social media, kaya kailangan i-counter natin. I-counter natin mga bossing ang mga propaganda ng mainstream media sa Pilipinas, yung mga hudas na yan. Kamusta naman kayo? Ito. Naku po, mga bossing, matindi. Abangan ninyo kasi mukhang, di ba, kanina pinag-usapan natin, mataas na presyo ng gasolina. Naku, tataas pa ng mahigit 20 piso. Mag-aabot daw ng 111 pesos per liter ang diesel. Diyos ko po. At may update din ako na natanggap. May natanggap din ako update kasi kanina pinag-usapan natin bakit hindi nakapunta si Bongbong Marcos doon sa mga OFW na umuwi galing dyan sa Middle East. Kaya pala hindi siya nagpunta kasi baka sapukin siya. Baka gulpihin siya ng mga OFW dahil sa buwisit sa kanya. Binudol sila Ay, Diyos ko Lord. At currently mag-update lang tayo patungkol sa rating. Trust and approval rating ng mga leader ng bayan natin. Ayan, si Ferdinand Marcos Jr., pamilya magnanakaw versus Inday Sara Duterte, Vice President na pinakamagaling na mga politiko sa buong Pilipinas. Ayan. Ang trust rating ni Bongbong Marcos, net trust rating niya ay -9. Mataas pa nga yan Dapat yan, -100 yan Wala namang ginagawa sa buhay yan. Puro pahinga lang naman ang ginagawa niya. Buti pa si Inday Sara, busy sa pagsiservisyo. Kaya busy presidente. Ano kaya? Ano kaya? Pag nanalo kaya si Inday Sara sa 2028, ang tawag pa rin kaya natin sa kanya, busy presidente?
Oo, nung busy presidente, kahit presidente na siya. Kaya busy presidente kasi busy siya, di katulad nito ni Bongbong. Ito si Bongbong, puro pahinga, pero mukhang pagod. Walang iya, payat-payat mo na Bongbong. Ano nangyayari diyan sa diyan sa Malacanang? Bakit napakaraming mga barbed wire diyan? Ba't napakaraming mga harang diyan sa Mindiola? Yan ba yung build project nyo? Walang hiya kayo wala kayong tulay na nagawa, wala kayong mga eskwelahan na naipatayo, wala kayong mga bagong ospital. Wala kayong gawang infrastruktura, pero yung infrastruktura ng pagharang ninyo sa mga taong gusto kayong singilin, sa mga kasalanan ninyo, katarantaduhan ninyo, kademonyohan ninyo, hinaharangan ninyo yung Mindiola, traffic na nga dyan, hinaharangan nyo pa. Mga walang hiya kayo ba mayari niyan? Ayaw nyo na umalis? Itong mga to, ayaw na yata umalis dyan sa Malacanang Ayaw nyo na yata buwaba sa posisyon hinaharangan nyo na yung kalsada. Sa inyo ba yan? Kayo ba may-ari niyan? Oy, lagi nyo tatandaan yung Malacanang, hindi kayo may-ari niyan. Ang may-ari niyan, taong bayan, kaya nga People's Palace ang tawag dyan, sa amin yan. Pinahiram lang namin sa inyo yan. Gusto nyo ng angkinin niya, mga hayop kayo, lahat na lang inaangkin nyo. Inangkin nyo yung mga tulay, inangkin nyo yung mga proyekto, inangkin nyo pati yung pagpunta ng eroplano, yung repatriation ng Singapore, inangkin nyo. Walang hiya kayo, pati yung mga properties ng KOJC gusto nyo angkinin, mga kupal kayo Hindi kayo magsumikap ng sarili nyo, dami-dami yung pera. Sa dami ng kinulimbat na pera ng tatay mo, tapos isama mo pa yung mga kinulimbat nyo. Ngayon, di umano. Kaya nyo rin magpatayo ng mga properties katulad ng property ng Kingdom of Jesus Christ. Kung gusto nyo ng kingdom na merong 75,000 seating capacity, magpatayo kayo. Kung gusto nyo hindi nangunguha kayo, hindi naman sa inyo, mga hayop kayo. Gusto nyo ng eskwela, magpatayo kayo ng eskwela ng mga magnanakaw kung gusto ninyo. Magpatayo kayo ng eskwelahan ng mga masasamang loob para mas dumami pa lahi yung mga visit kayo. Walang hiya, wala namang pera ng gobyerno dyan sa mga property ng Kingdom of Jesus Christ. 41 years nilang pinaghirapan yan. Tapos kukunin nyo ng ganun-ganun lang, mga hayop kayo. Hindi naman taga-gobyerno si pastor. Sa 8 milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa buong mundo, ilan lang ba yung mga nagre-reklamo? Lahat puros mga pinatalsik. Lahat puros may mga nagawang kabulastugan, kalokohan, kamanyakan dyan sa loob ng kanilang organisasyon at simbahan. Tapos dahil lang sa mga testimonya ng mga buwaka ng inan yan, mga walang utang na loob na mga tao na yan, mga marurumi ang budhi ng mga tao na yan, dahil lang sa mga testimonya nila, i-freeze ninyo yung assets ng 8 milyon na nagtulong-tulong. 8 milyon yan sa buong mundo, hindi lang yan koleksyon ng kanilang paghihira, pagpupunyagi, dugo at pawis, kasipagan. Hindi yan dito lang sa Pilipinas, buong mundo yan. Kaya ang yaman-yaman ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos, dahil mayaman ng Kingdom of Jesus Christ, hindi nyo pa nauubos yung mga ninakaw nyong yaman, mangunguha na naman kayo ng yaman. Ikaw, BBM, ang payat-payat mo na. Ang payat-payat mo na. Halos panat ka na. Para ka ng parang wala ka ng dugo. Dahil sa itsura mo, parang pati kaluluwa mo, wala na. Nilisan na yung katawan mo. Tibok ng puso na lang meron ka. Tapos ito, ganito pa yung mga ginagawa ninyo. Itigil ninyo yung mga kademonyohan ninyo, Hindi papayag ang mga taga KOJC na makuha ninyo yung kanilang pinaghirapan muli. Mulit-muli, wala pa po si Pangulong Duterte sa kapangyarihan. Nagpupunyagi na po, nagsimula na po yung simbahan na yan at unti-unti palakas ng palakas yan sa buong mundo. Napakalaki, dami ng simbahan niya, napakarami ng miyembro at ang sisipag ng mga yan. Oo, ito nga, nawala pala yung biskotso ko. Nagtitinda ng mga biskotso yan, nagtinda ng mga puto yan, nagtinda ng mga kung ano-ano mga produkto yan para makapag-raise ng funds, para matugunan nila, mapakain nila yung mga nasa Children's Joy Foundation. Hindi lang yan foundation sa Pilipinas, sa buong mundo yan. May Children's Joy Foundation, pati ibang lahi, mga Amerikano, Afrikano, mga Brazilian, mga Ukrainian, pinag-aaral ng foundation na yan. Dahil sa inyong kahayupan, natigil yung foundation na yan, finreeze nyo pati assets ng foundation, mga gago kayo. Ano yan, pinatitigil nyo sa pag-aaral yung mga bata dyan. Pati itong Jose Maria College, ang daming mga scholar dyan. Tapos mantakin mo 41 years na binuno nila yan. Wala pang mga Duterte noon. Sino ba mga politiko ang affiliated sa Kingdom of Jesus Christ? Wala namang politiko sa kanila. Hindi ba? Supported nila. Pakauna-una, ang dami namang mga naging presidente sa Pilipinas. Simula pa nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo.
Simula pa nung panahon ni Ramos. O umaano na yan sila, lumalapit na yan sila sa Kingdom of Jesus Christ para humingi ng basbas at tuwing tatakbo sila sa eleksyon. Lahat, pati yan si Bongbong, ikaw Bongbong, kapal ng mukha mo ha. Kapal ng pagmumukha mo, BBM. Noong tumatakbo ka ng senador, lalong-lalo na nung tumakbo ka ng presidente, ang laki ng pakinabang mo sa KOJC at sa SMNI ha. Hype ka, wala ka talagang utang na loob, satanas ka talaga, demonyo ka pa ha. Ang daming mga politiko lumapit dyan para humingi ng basbas. Ilang mga presidente yung lumapit dyan para humingi ng basbas. Imagine ninyo, ilang presidente yung nagdaan, ilang mga presidente ng mga dilawan tae, presidente ng mga kung sino-sino mga partido, ni isa walang nagsumilip sa finances ng Kingdom of Jesus Christ. Ni isa wala. Oo, ngayon lang, kung kailan itong administrasyon ng Satanas. Talagang Satanas ito si Bongbong dahil simbahan, hinahayop niya. Ginamit niya ang lahat ng puwersa, whole of the nation approach para bisitin itong KOJC. Unang-una yung SMNI tinanggalan ng prangkisa. Tinanong lang ni Ka Eric Celis at saka nito ni Doc Lorraine Badoy kung bakit ang laki-laki ng travel expense ni Martin Romualdez. Yung travel expense yun nakalagay yun sa mismong budget. Pucha yan, hindi pa na pag-uusapan yung mali-malita nun. Malaman-laman natin, 805 billion pala yung dami ng pera na ninakaw nila. Mula pa, Diyos ko po. Hindi ba? Naglahat yan, mga umano sa walang maleta na i-deliver sa Kingdom of Jesus Christ. Walang pera galing sa gobyerno ang napunta dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Yung kanilang finances ang linaw-linaw. Si Pastor Apollo Kibuloy, wala siyang pag-aari na ni isa. Diyan, sa sa simbahan na yan. Lahat yan, pag-aari ng kanya members, kukunin nyo, kakapal na mukha nyo. O kaya ayan na nangyari sa rating mo. Negative 9, hayop ka. Negative 9, kumbaga, kung yung negative 9 na yan, fit na huhukayin mo. Mas malalim pa yan sa hukay ng bangkay. Alam mo yung hukay ng bangkay, 6 feet yan. 6 feet yan. Ito, 9 feet. Tatlong paa. Oo, 3 feet ang inilalim kesa dun sa bangkay na inililibing dyan sa sementeryo. Ganun kalalim ang hukay na kinasasadlakan nito ni Bongbong na kahit putang ina anong gawin niya, magdasal siya, hindi na siya makakaraos dyan. Kita mo naman kay Inday Sara at positive 28. Tumaas pa yung kanyang trust rating. At positive 28 kasi positive 23 lang yan noong nakaraan. Ngayon positive 28. Lahat na ng ahensya ng gobyerno, ang dami ng mga lumulutang na mga masasamang tao na nagtitestify na ito si Inday Sara ay hindi makakabuti sa Pilipinas. Meron pang isang bago ngayon, yung babae mahaba yung baba, marunong lang mag-English, rising star na. Walang yan, gusto pang debatihin si Inday Sara, tarantada, hoy pangit. Bumalik ka na sa siguro nung pinanganak ka ng nanay mo, hirap na hirap yung nanay mo. Bakit? Kasi nung sumabit yung baba mo sa sinapupunan ng nanay mo, hirap na hirap ilabas. Buisit ka, hindi mo ayusin yung itsura mo. Gusto mo pang debatiin si Inday Sara, putang ina mo, ano ba narating mo sa buhay mo? Yung in-interview ng bilyonaryo, ito naman bilyonaryo, wala na ba kayo ma-interview? Putang ina, pati walang kwentang tao, ini-interview nyo na. Ganito yung job magno, yung mukhang maligno na taga dyan sa saan ba yan nakatira? Dyan sa Mindanao, putragis na yan. Natuto lang mag-Ingles, nagtali-talinuhan na, ang tanga-tanga naman. Hindi naman lahat na nag-Ingles bobo. Lahat na nag-Ingles matalino, may mga nag-Ingles bobo. Yung mga singer nga sa Amerika, mali-mali yung grammar Tanginan nyo. Gusto debatiin si Inday Sara, ulul ka. Nakita mo ba yung trust rating ni Inday Sara plus 28 dahil siya daw ay pinagsisilbihan. Dapat pagsilbihan ni Inday Sara. Gago. Tinanong siya, binoto mo ba si Inday Sara? Hindi. Si Kiko Pangilinan. Gago, hindi si Kiko ang debatiin mo. Tangina mo, hindi mo pala binoto si Inday Sara Tapos sinasabi mo, gusto mong debatiin. Anong pag-uusapan nyo ni Inday, gago? Utangin na mo, mas mabuti pa, kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Huwag ka yuyuko, baka mabutas yung dibdib mo sa haba ng baba mo. Naghahanap sila ngayon dyan sa Dunkin Donut ng tagabutas ng donut. Putangin na, pumunta ka roon, pasado ka na daw. Pasado ka na. Mataas ang sweldo mo. Basta sa isang araw makakabutas ka ng 1,000 donut. Putangin na, minimum wage ka. Tarantadong babae na to. Amunin pa si Inday Sara ng debate ulol. Pati itong bilyonaryo na to para mga baliw na Sinasayin nyo yung panahon nyo sa rising star. Ilan na ba follower niyan? Milyon-milyon na ba follower niyan? Bumabanat lang sa mga Duterte, rising star na. Punta pa, paano naman kami mga bumabanat kay Bongbong? Okay lang yan. Hindi, wala kasi, may bihira kasi. Bihira kasi yung kahit pa paano medyo articulate na na vlogger dyan sa kabila. Puros tanga yung mga tao dyan
O kaya naghahanap sila ng medyo articulate, marunong mag-English, kaya lang pangit. Utangin na niya, kailangan pumikit ka ng mata mo kasi pag dilat ng mata mo, wala kang maiintindihan sa sinasabi niya kasi doon ka sa baba niya nakatingin. Walang hiya kang babae ka, tumigil ka. Tumigil ka sa kaibangan mo. Ha? Magka-boyfriend ka muna. Wala kaya tang boyfriend sa pangit ng mukha mo. Walang hiya ka, ang daming problema ng Pilipinas. Gusto mo dibatiin si Inday Sara, gago, sino ka ba? Tangina ka, kahit magpakamatay ka bukas, wala namang nakakakilala sa'yo. Ulul. Ayan, trust and approval rating ni Inday Sara, Diyos mio mga bossing. Umaatikabo at plus 28. Kasama ng lahat ha, may mga vlogger na sila mga bago na binibuild up. Oo, hindi na kinaya ni Falsis na mukhang binlender na tae. Si Falsis na hindi na kinaya. Yung propaganda ni Trillanes ng mga makabayan, propaganda ng mga congressman, mga mainstream media, hindi kinakaya yung net trust rating ni Inday Sara. Mababa pa yan, di yan plus 28 eh. Para sa akin, mga plus 80 yan. Style nyo bulok, 32 million bumoto dyan eh. Mga gonggong kayo. Ayan, simulan na natin mga bossing ang ating balitaktakan. Ano pa lang yun, intro lang yun, kala nyo ha. Ganyan dito sa Boss Dada TV. Walang dull moment dito. Ayan yung kay VP Sara, mga bossing. Ayan, kung titingnan ninyo, nagpasa na kasi si VP Sara ng kanyang sagot sa impeachment. Ano ba yung mga sagot ni VP Sara sa impeachment diyan sa Committee on Justice? The Committee on Justice is actually hoping na magpasa siya ng mga ebidensya laban doon sa mga inaakusa sa kanya. Pero nagbigay ang Office of the Vice President or si Inday Sara ng 12-page na sagot sa kanilang mga tanong kasi kailangan sumagot siya eh. Kasi usually, sasagot ka, syempre, kailangan mo ipakita yung mga ebidensya. Kasi gusto lang naman talaga ng Congress na malaman nila, makita nila kung ano yung kung papaano didepensahan ni Inday Sara yung articles of impeachment. Kasi nakuha na nila articles of impeachment, ilan-ilan na yan eh. Ngayon dyan sa articles of impeachment, gusto nila makita kung paano didepensahan ni Inday Sara yun. Kaya pag in-interview natin si Inday Sara tungkol dito, hindi siya sumasagot because strategy yun ng kanyang legal team. Hindi ko dapat ibigay sa kanila kung ano yung strategy ko. So itong pagsagot ni Inday Sara, they're hoping na nakalakip dyan sa sagot ni Inday Sara yung kanilang strategy. Na hindi po mali ito dahil dito, ito ebidensya namin, bam, bam, bam. Dito naman sa kaso na to, ito po yung ebidensya namin, bam, bam, bam. Ayan. Syempre, alam naman natin na kapag nagbigay si Inday Sara, malalaman na ng mga congressman kung paano nila i-debunk yung mga ebidensya ni Inday Sara. So ito ang laman. I-discuss ko lang sa inyo, mabilis lang. Ito ang laman ng ni Inday Sara nung kanyang sagot, which is tuwan-tuwa ako. Ayan the document is VP Sara Duterte's formal legal response to multiple impeachment complaints filed against her in the House of Representatives. Number 1, it argues that the complaint should be dismissed because they allegedly lack ultimate facts, based on speculation and conclusions, violate due process, contain no sufficient evidence. Ibig sabihin, pinapadismiss ni Inday Sara yung kaso niya dahil walang facts, wala. Puro news clippings, ang kanilang mga puros chismis, puros hearsay. Walang ebidensya. Sabi ko nga sa inyo, ang COA nag-issue sa kanila ng notice of disallowance pero nag-issue din ng ano ba 'yon? Yung parang kiniklear sila yung unmodified opinion, ayan. Nag-issue ng unmodified opinion sa kanila. So, ibig sabihin, walang problema. Samantalang yung Department of Agriculture kanina lang naglabas si Mike Defensor ng lista, pucha, bilyon-bilyon. Yung kanilang notice of disallowance, bilyon-bilyon ha. Etong kay Inday Sara, Diyos ko, wala pang 100 milyon, ilang milyon lang, tapos accounted for pa. Tapos pinapa-impeach siya. So dito, sa previous Supreme Court ruling, ito yung mga argumento na ipinresenta ni Inday Sara. Bakit kailangang i-dismiss na itong kaso niya? Ayan. Declared earlier articles of impeachment is void. Ruled that impeachment proceedings were barred during a specific period. The document argues that the current complaints recycle the same accusations that were already invalidated. Totoo naman, yun pa rin naman yung nabasura noon, yun pa rin naman yung mga reklamo sa kanya ngayon. So ito, number 2, lack of ultimate facts.
The response claimed, kasi ito, complaints must contain, sabi dito, according to the impeachment rules, complaints must contain ultimate facts, not conclusions, suspicions, or speculation. The response claimed that the complaints contain only conjectures, media allegations, assumptions, and therefore fail the illegal or the legal sufficiency test. Ibig sabihin, oo, wala naman talaga silang hard evidence, kundi media allegation lang, mga assumption, hula-hula lang nila. Number 3, violation of due process. The document argues that the impeachment process violated constitutional due process. Fair standards, impartial evaluation, equal treatment. It claims that the committee applied different standards when evaluating complaints against President Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Ayan na, different standards daw ang in-apply kay Marcos at kay VP Sara. Yung kay Marcos na-dismiss, ang dami-dami niyang ang dami-daming articles of impeachment at ang dami-daming ebidensya sa kanya. Yung ebidensya sa kanya, sa mata mo pa lang makikita mo na. Pero si VP Sara Duterte nag-push through yung kanya. So ibig sabihin, political lang talaga ito. Number 4, allegations based on weak or unverified evidence. Ayan, yung mga ni Ramil Madriaga, affidavit contains unsupported accusations, lack credible proof, it is unreliable and unauthenticated. Hindi ba? So dito sabi niya, command responsibility theory. Ito pa yung isa. Complaints allegedly argue that VP Duterte is liable for actions or of subordinates. The response says, this is legally flawed because command responsibility requires proof of actual wrongdoing by subordinates first. Complaints or complainants fail to establish that any crime occurred. Wala ganun. Occurred. Walang ganun. Hindi daw nangyari yun. Oo. Kailangan mo munang ma-pinpoint yung actual wrongdoing ng subordinate para maging grounds for impeachment siya or para magamit siya. Number 5, plunder, corruption, and confidential funds allegation. No evidence proves she obtained illegal wealth. No competent evidence or corruption was presented. Accusations are mere allegations. So walang nagpapatunay ng plunder dahil yung sinasabi nila na salin daw niya, may mga pera daw sa bangko niya na pumasok. Galing diyan sa pera na yan, yung pera na tinakbo ni Lustay daw niya, wala naman silang ebidensya. Lahat puro yaw-yaw lang, Diyos ko po. Ito pa yung allegations of wait lang. Ito na. Allegations of kill contract, yung sinasabi na nagbanta raw siya. Kill contract contract. Nagbanta daw siya na may kontrata. Sabi nga dito, there's no proof that such contract existed. Meron ba silang kontrata may pirma nakita? The accusation is exaggerated and speculation. Well, sinabi naman kasi doon ni VP Sara sa kanyang na if something happens to me, I asked someone to do something to them too. Yun. So sabi walang yun lang, video lang yung meron sila. Yung sinasabi lang ni Inday Sara na yun. Pero wala naman silang proof na yung sinasabi ni VP Sara na yun talagang totoo. Ito, SALN and undisclosed wealth allegation. An old online article from 2016 based lang daw doon yung haka-haka ng unexplained wealth, unreliable evidence. Wala naman hindi naman sinabi naman yung, di ba, yung ebidensya ni Trillanes. Pinabulaanan yan ng AMLAC. Di ba, pinabulaanan niya ng AMLAC? Sabi ng AMLAC, saan ba galing yan? Hindi naman namin alam kung saan galing yan. Hindi parang sinertify ng AMLAC yun. So pwedeng gawa-gawa yung lack of evidence of impeachable offense. Walang ebidensya na betrayal of public trust, walang ebidensya ng graft and corruption, walang ebidensya ng high crimes, walang ebidensya ng culpable violation of the Constitution. So ibig sabihin, gusto ipa-dismiss ni Inday Sara, nagpadala siya ng papel, gusto niya ipa-dismiss ni Inday Sara. Sabi dito, yung pinakabuod na explanation is, argues that the accusations against her are weak, unsupported by evidence, based on speculation, and violate due process. The response claims the complaints lack the required factual basis for impeachment and therefore should be dismissed. Ayun. Mahaba kasi yun, 12 pages yun. Binuod na natin para maintindihan ninyo. Yun ang laman noong ipinasa ni Inday sa kanila. Akala nitong mga ulol ng mga taga-Kongres,
magpipresenta ng argumento si Inday Sara. Argumento na parang ito yung ebidensya na mali yan. Ito yung ebidensya na mali yan. Walang ganun. Walang ganun na ipinakita si Inday Sara. Sagot lang talaga na i-dismiss nyo yan dahil katarantaduhan yung ginawa nyo. Hindi kayo sumunod sa standards at iba yung standards na ginamit nyo sa akin kay Bongbong. Halatang halata kayo na bias kayo. So hindi nagpakita ng bara si Inday Sara sa kanila. So nga. Kahit ma-impeach si Inday Sara dyan sa Congress, which is nagkakalabo-labo na sila, pagdating ng Senate, Diyos ko po, walang mangyayari dyan. Ito yung balita patungkol dyan sa pagsagot ni VP Sara sa impeachment. Sara Duterte sa hinaharap niyang impeachment complaint sa Kamara. Kinwestiyon ng kanyang kampo kung sang-ayon ba sa saligang batas ang gumugulong na proceeding. Nakatutok si Jonathan Andal. Emil, messenger na paralegal yung naghatid at nag-file dito sa Kamara nung sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, hindi nagbigay si Attorney Michael Powa ng kopya ng sagot ng bise pero sabi niya, kinwestiyon nila doon ang constitutionality ng proceeding ng komite. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Panis pala tong balita na to sa akin. Mga reporter to, mga hindi nagre-research. Buti pa ako, meron akong explanation doon sa ipinasa ni Inday Sara dyan sa Committee on Justice. Buti ako na breakdown ko kung ano yung argumento nila. Etong mga to, wala, mahina. At impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Sabi ni Powa, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin na ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y mali. Kaya taing-tai ito si Ridon . Makita mo ba naman yung yung mga nakapirma doon sa ni VP Sara, yung kanyang yung sagot, pucha, ang bibigat. Fortune. Ang lulupit nun, Diyos ko po. Yung nakaraang impeachment complaint kay, kay Corona ba? O kay kay ERAP. Yun na yung mga abogado. Oo, matindi. Kaya si Ridon, natataranta na. Sabi ni Powa, di ba? Sinagot lang namin, wala kaming dapat sagutin doon sa mga akusasyon nila. Yung mismo akusasyon na sasagutin namin, para lang sa compliance. Wala naman sila ebidensyang pinakita sa amin . May ebidensya sana silang pakita, sasagutin namin yung mga ebidensya niya. Wala ebidensya, wala rin kami papakitang bala. Nek-nek nyo. Yung paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga... Naman si Koke, tangina na buhay, yung butas ng ilong. Siguro dyan sinusuksok yung mga perang natatanggap niya, no? law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment. Ulul. Ang ina nyo, kung in-impeach nyo si Inday, impeach nyo rin si BBM. Mas maraming kasalanan si Bongbong Marcos sa taong bayan. Ay, ikaw putang ina kapisngi ka, humanda ka. Sigurado ako, putya kung gaano kapayat si Bongbong, mas mapayat pa doon ang aabutin mo sa stress. Laban sa pangalawang Pangulo. Ngayon pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, 50 million wealth gap. Sa loob ng 16 na taon, Bobo. Tingnan mo yung ko, salin ko. 16 years ago, putya, isang kahig, santo ka ako. Ngayon, ganun pa rin. Ngayon, nakakain na ako ng mani habang nagla-live. Walang hiya ka. Tingnan mo si Sandro Marcos, kung gaano kayaman ngayon si Sandro Marcos. Yun ang dapat isalin mo, tulok. Tsaka yan si Romualdez, gaano kalaki ang itinaas ng kanya, by the billions. Bilyon yung itinaas ng net worth ni Romualdez. Loko-loko ka. Tsaka ang dami pa mga congressman, mga kasamahan mo, isa-isahin mo kung gaano sila naging mga mayayaman.
O mga hayop na yan. Yun ang unahin mo, kayo. Ikaw, paano kayo maman? Ang ina, wala ka namang trabaho. Aktivista ka lang naman. Saan galing yan? Kaya hindi po ito naipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, profesyon at iba pang mga pinagkakakitaan. Meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Ina, prima facie findings mo. Ulul, sino ka ba? Tangina ka, hindi ka nga binoto ng sambayan ng Pilipinas. Wala kang ano eh. Kaya binoto yung party list nyo, hindi dahil sa pagmumukha mo, dahil kung nakita yung pagmumukha mo, tapos lumabas na noon yung iskandalo mo sa urban planning ni Pangulong Duterte. Hindi kayo, yung party list nyo, hindi boboto. Ulul ka. Kala naman ito, porket party list representative, akala naman niya, binoto siya ng isang distrito. Nek. Kaya kayo nanalo, dahil ito gagawin nyo. Gagamitin kayo. Ito ang ipinangako nyo, kaya kayo nanalo, habulin nyo si Inday. Sorry. Positive 28 lang naman yung kanyang net approval rating, samantalang ito si Bongbong, yung pinagtatanggol nyo, negative 9. Kapag kayan, tinabunan na, yung negative 9, sumama na kayo dun sa libing ng karir ni Bongbong. Gusto ko makita kayo doon, naghahagis kayo ng mga bulaklak dun sa libingan ng karir niya. Ibil, ngayong nagbigay na ng sagot si VP Sara sa komite, ang sunod na mangyayari, bibigyan ng 3 araw yung mga complainant dun sa impeachment para sumagot dun sa sagot ni VP Sara. And bibigyan din si VP Sara ng 3 araw din para maghain ng rejoinder yung sagot niya doon sa mga sinabi ng mga complainant. Ang target po ngayon ng komite, April 8 simulan yung pagtukoy ng sufficiency in ground sa impeachment complaint. At kapag natukoy na nila yan, tsaka na po uusad ang impeachment sa hearing o pagdinig. Ayan. So dahil dyan, paano ngayon uusad dyan? Question lang. Paano ngayon uusad dyan? Eto, nagkakalabo-labo na kayo. Ayan, pakinggan ninyo itong balitang ito. Labo-labo na sila, Diyan sa may Congress, nag-aaway-aaway na yung mga ulaga. Nag-aaway-aaway na yung mga ulul. Hirap na hirap silang makakuha ulit nung sindami ng pirma para sa impeachment ni VP Sara. Pucha, magkakaroon pa yata ng agawan ng kapangyarihan diyan. Ganito kasi ganito yan. Si Boji D. Ito narinig ko lang to pero alam ko naman na hindi totoo tong narinig ko. Etong si Boji D, tao yan ni Sandro Marcos. Pinatalsik nila yan kasi talaga ang namamayani diyan si Romualdez at saka si Zaldico. Yan ang bossing diyan. Ngayon ayaw magbitiw ni Romualdez. Sinibak, tinrabaho, di umano, hindi ako nagsabi niyan. Tinrabaho nito ni Sandro na matanggal si Zaldico. Dahil nga, 'di ba may kwento nga, kulang-kulang yung binigay sa kanyang ayuda. Kulang-kulang yung mga niremit sa kanya kaya nagalit tapos pinatanggal daw, hindi ako nagsabi niyan. So ngayon, pinatanggal niya ito. Nung tinanggal ito si Zaldico na Appropriations Committee Chairman, na-check na nito ni Zaldico na delikado to. Putang ina nito mga satanas tong mga to. Yayariin ako ngayon. Yayariin ako nitong mga to. Kaya tumakas sa ibang bansa ito si Zaldico. Galit na galit daw. Balitang galit na galit daw si Romualdez doon sa ginawa ni Sandro na biglang inalis etong si Zaldico tapos ipinalit si Kimbo, 'di ba, pansamantagal. Diyan na nagsimula yan hanggang sa na-pressure na itong si Romualdez na pinaalis na siya. So nung na-pressure na, umalis na siya, syempre utos yun nung pinsan niya, nag-usap sila Nung pinsan niyang tumutulo yung sipon, si Boy Sipon. Nag-usap sila tapos wala na magagawa. Syempre, pinsan lang kita, anak ko yan. Syempre ginugroom ko yan para maging satanas ng Pilipinas Yan ang ipapasa ko diyan ng corona ng mga demonyo kay Sandro So ngayon, eto na, pumasok na ngayon, biglang yung Boji din na yung pumalit. Eto na, syempre. Ayaw daw ng isang bilyonaryo na nagpopondo sa mga politiko na ayaw sa ginagawa nitong tandem ni Boji at saka ni Kuya Boji diyan sa Batibot at saka nito ni itong si Charis. Kaya ngayon nagkakaroon ng power struggle diyan. Gusto nitong bilyonaryo na mailagay yung kanyang tao diyan sa kamera. Eto na. Mukhang itong si Puno pumuposisyon at mukhang itong si Puno gusto
gustong siya yung pumalit doon. Parang siya ang ilalagay na pumalit doon. Sino ba yung ano na yon? Yung bilyonaryo na yon? Alam nyo na yun kung sino yun. Naging mainit yung bilyonaryo na yun at nabanggit yun nung isang congressman din na matapang. Oo. Basta malalim yan, malalim mga bossing. So ngayon nagkakagulo-gulo na dyan sa Kongreso at po China. Paano ngayon tong aandar tong impeachment ni VP Sara? Kung dito pa lang sa Kongreso nagkakagulo na kayo, paano pag napunta na Senado yan? Pagdating na Senado yan, wala na yan. Lusaw yan, haharangin nila lahat yan. Baka biglang sumulpot si Bato. Hulihin nyo ko, ulul, nandito na ako. O, antayin lang ninyo. O, ito, play natin tong balitan to. Na kumala sa mayorya ng Kamara, hindi raw sila kontento sa pamumuno ni House Speaker. Jiggy, dismayado nga raw itong National Unity Party o NUP sa pamumuno ni House Speaker Bogie D. Kaya pinag-iisipan nilang kumalas na sa mayorya. Ayon nga po kay NUP Chairman at Acting President Ronnie Puno, pangunahing issue nila ang tungkol sa budget. Isa na rito ang hindi pantay na budget allocation o kulang po o halos wala raw inilaan na pondo para sa public works projects. Kalahati raw yung binawa sa budget ng mga distrito ng ilang kongresista. Pera talaga o pera na lang pinag-aawayan nyo. O ba kasi kayo o kayo dyan yung mga nakakatanggap ng maleta-maletang pera po siya ano nyo daw, hatiin nyo naman sa lahat. Siguro nakita na, ayan, ganun kalaking pera. Ganun karaming maleta, 805 billion, wala tayong magkano lang na ano natin, na napakinabangan natin, sila lahat na kinabang, ang laking pera nun. O kaya ngayon nagdalabo-labo na sila, kaya maganda yung maganda rin yung nangyari na lumabas itong Marines. Nung lumabas yung Marines, nakalagay doon yung mga congressman na nakatanggap ng ganito karaming maleta. Gulat yung iba, 300 tayo. Ginamit tayo sa pagpirma kay Inday Sara tapos sila lang ang mga nakatanggap ng maleta. Tapos di umano, ito si Trillanes nakatanggap din ng maletang pera. Mabuti pa si Trillanes nakatanggap ng maletang pera samantalang tayo, pumirma rin tayo kay Inday Sara, di naman tayo nakatanggap ng maletang pera. Iilan lang sa mga kasamahan natin yung nakatanggap ng maletang pera, 300 tayo rito. Ilan ang pirma nakuha ni Inday Sara sa impeachment nun? Higit 300 yata ay 200 plus. Ganun karami yung napakinabangan nila para ma-impeach si VP Sara. Tapos makita nila po, tangin ang daming maleta, wala man napunta sa akin Nagkakabigayan pala dyan sa may Congress tapos hindi man lang tayo naabutan ng envelope tsaka ng paper bag. Aba, hindi pwede to. Kaya ganun siguro nangyayari, naglalabo-labo na sila, pinag-aawayan nila, pera, di ba? Kaya very good kayo dyan yung 18 na Marines. Mabuti na lang inilabas nyo yung mga pangalan. At least nakita nila, etong mga to. Kaya pala bago yung relo nung isa. Yung isa bago yung sports car, may helicopter na isa. Kaya pala isa buong pamilya nagpunta dun sa Amerika o sa ibang bansa, nag-i-snow, nag-ski pa dun. Tangina, nakatanggap pala ng mga maleta to. Samantalang ako, araw-araw din akong nagpapa-interview, araw-araw din akong bumabanat sa mga Duterte. Wala akong nakuha maleta. Mga suga pa, ayan na ngayon, away-away na yung mga ulol, mga mukhang pera Tulad ni Puno at iba pang miyembro ng NUP. Habang yung ilang kongresista na nakipagnegosasyon para sa budget ay nakakuha ng bilyon-bilyon. Nitong Desyembre lang lumabas nga sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na yung distrito ni Speaker D ang may pinakamalaking budget increase ngayong taon. Ito yung budget para po doon sa mga proyekto ng DPWH. Sa kabuuan, umabot sa 3.8 billion pesos yung budget allocation na inaprubahan ng Kamara para sa distrito ni Speaker D o halos triple ang itinaas. Pakinggan po natin itong pahayag. Ayan yung pinakikita ko sa inyo nung nakaraan, di ba? Sa distrito ni Bogie D, ang laki ng itinaas. Distrito ni Sandro Marcos, wala namang magkano lang yung kinikita nung kanyang distrito, triple. Yung pondo na nilagay doon, tapos puro ghost project pa. Sa distrito ni Romualdez, ganun din. Wala namang mga proyekto, pero doble yung nilagay nilang pera doon kumpara doon sa kinikita nung distrito na yan. So ngayon, sabi ko sa inyo, nainggit sila. Laki naman ng allocation nyo, ba't sa amin ang konti? So pera-pera lang yan. Nag-away-away na sa pera. Alam mo, money is the root of all evil. At ang demonyo yan. Ang problema, marami silang gustong magmana ng trono ng kasamaan ni Lucifer. Kaya ngayon nagtatalo-talo sila. Dito pa lang sa ibabaw, nagtatalo-talo na sila. Pagdating nila sa impyerno, magugulat ka, magtatalo-talo pa rin yan. Baka nga sa kademonyohan ng mga to, si Lucifer, bumalik na sa langit doon, balik na ako sa langit. Ang bait ko pala. Itong mga to, mga taga-Pilipinas, putangin na nitong mga to, mga satanas pa sa akin Ayoko na. Baka humingi ng tawad kay Jesus yun, bumalik sa langit yun, maging mabait na ulit siyang anghel.
Ganun na mangyayari sa pag sama-sama namatay ito, yung mga congressman po, Tregs, magtatayo yan ng doon, fraternity doon. Congressman Baka pati si Lucifer, kupitan ng mga to. Puno. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang taga-pagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusan na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para. Ayan. Sa kanila mismo lumabas, mga bossing, na itong Speaker of the House, na si Bogie D, inuuna niya yung sarili niya. Si Martin Romualdez, ganun din. Ito si Sandro, ganun din. Ayan, si Bongbong, ganun din. So sila na mismo ang naglalabas ng mga kademonyohan nila. Dito, sinasabi nila na ang pamunuan ng Kamara, korap. Kayo pala yung mga korap, ba't naghihiring kayo ng mga korap? Kayo pala yung mga korap dyan eh. Parang sinasabi nito ni Puno na korap si Bogie D. Oy, bakit hinihiring nyo si Inday Sara? Unahin nyo munang ubusin yung mga magnanakaw sa hanay nyo. Bago ko kayo tumingin ng ninanakaw ng iba kung may ninanakaw nga. Ayusin nyo yung mga buhay nyo. Ang gulo-gulo nyo na. Dapat buwagin na talaga yung Congress eh. Oo, gawin na lang lahat nito mga servidor na lang sa restaurant. Oh, wala nang congressman eh. Sa Kongreso. Jiggy, bukod nga rin dun sa hindi pantay na budget, problema rin umano yung mga hindi pa natutuloy na public works projects sa unang quarter ng taong ito. Wala pa raw kasing inilalabas na pondo para sa mga ito. Narito po ang kanyang pahayag. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. To declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least, is improper. Jiggy, paglilinaw ni Congressman Puno, hindi nila pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw nilang umaksyon ito. Pag-uusapan nga rin daw ng partido kung kakalas sila sa mayorya ngayong darating na session break. Jiggy, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong reaksyon si Speaker D sa mga pahayag ng NUP at ni Congressman Puno. Jiggy. At Marian, mauwi kaya sa kudeta itong galawan ni Puno? Jiggy, kung kakalas yung NUP sa House Majority, nasa 40 kongresista yung mawawala sa mayorya. Pero natawa na lang si Puno nang tanungin nga kung may plano silang mag-upo ng bagong House Speaker. 40 lang daw kasi sila at hindi ito sapat para maghalal ng bagong leader sa Kamara. Alam naman natin, Jiggy, na numbers game ang umiiral sa Kamara. Kaya big deal pa rin kung kakalas ang NUP sa majority. Jiggy. At itong bahagi itong pahayag ni Puno ay meron kayang kinalaman sa planong impeachment o impeachment ni VP Sara? Jiggy, nilinaw ni Congressman Puno, wala pong kinalaman itong plano nilang pagkalas sa mayorya sa impeachment ni VP Sara. Hindi rin daw sila nakikipagsabwatan sa mga Duterte. Bumoto pa nga raw yung NUP pabor sa pagdeklarang sufficient in substance yung mga impeachment. Nakita nyo na kung gaano kalakas si Inday Sara. Di ba sinasabi ko na yan sa inyo? Na itong mga congressman nito, mag-aalala na yan sila. Iingay na sila na parang, ayaw namin yan, wag na yung impeachment. Unahin natin yung mga proyekto, unahin natin yung trabaho natin, unahin natin yung ganito. Pagod na kami sa impeachment. Una pa lang, hindi pa na i-file tong impeachment na sumunod. Nagsasabi na yan nagsasabi na yan si Puno na ayaw nila yan. O wala na, exhausted na daw yung mga exhausted na daw yung mga Filipino. Diyan sa diyan sa impeachment na yan. No? Hindi ba, kita nyo na yung Duterte effect. Umi-epekto na. 2026 pa lang paano pag 2027 na? Sabi ko sa'yo, lahat yan, baligtaran yan, putang inang yan. Lahat yan, mga naka-green. Pagka nangampanya yan, lahat yan, mga nakakulay green yan. Kahit na hindi naman tinaas ni Inday Sara yung mga kamay ng mga hayop na yan, putya, lahat yan, puros mga maka-Inday yan. Pag nanbudol yan sa kanilang mga constituents, mga Duterte, talagang dun kami. O, mga Duterte talaga kami noon pa. Pero putya, pumirmang mga hayop na yan. So ngayon pa lang, nagkakaroon na ng krisis. Siyempre, itong sinasabi niya na 40 lang kami. Siyempre, naggagapangan na yan. Kukuha na yan sila ng mga kaalyado nila para mapalitan niya ang speaker na yan. Kasi sasabihin nila sino ba yung mga nasama sa maleta? Nasama ka ba? Hindi, di ba? Mantakin mo, na maleta na sila, nandiyan pa rin sila pa rin yung namamayani, hindi sila nagbabahagi. Papayag ba tayo niyan? Di ba? Mga ganun na yan. Yung appropriations, ang pinaprioritize, puro sila lang. Ang pinaprioritize, sila lang. Paano naman tayo? Hindi pwede yan.
O kaya ngayon magkakaroon na yan ng labo-labo dyan, magkakaroon na ng away-away dyan, tapos magkakaroon na ng exposure dyan, kakaroon na ng pagsabog ng alitan nila dyan, yari na. Hindi sila magkasundo, di ba? Dahil saan? Dahil sa pera. Yan tayo eh. Complaints. Jiggy. At ngayong araw ang deadline na paghain ng tugon ni VP Sara sa impeachment complaints. Anong update dito? Naghain na. Ito si Jiggy Manica, huli na naman sa balita. Oh, Diyos ko po. O yan, so yan yung balita patungkol dyan. O tinaman natin. Ito, napakaganda rin itong balita na ito mga bossing. Gusto kong makita ninyo, although alam ko naman na napanood nyo na ito, pero gusto kong mapanood nyo ulit. Ito yung isa sa human rights advocate diyan sa Japan, ang nakikiusap sa UN na tingnan itong kaso ni Pangulong Duterte dahil maling-mali daw yung proseso ng pagkakakulong ni Pangulong Duterte, hindi daw dumaan sa proseso. Political daw. Hindi daw dapat pumayag ang buong mundo diyan dahil kung kaya nilang gawin sa isang presidente, kaya nilang gawin sa lahat ng presidente basta kaaway sa politika, hindi ba? So mabuti pa to si Hapon. Alam niya yung mga nangyayari sa Pilipinas, pero itong mga dilawan tayo at mga loyalistang mga tanga, sariling lahi nila, hindi nila maipagtanggol, mga tanga talaga. Natatandaan ninyo nung nasa Japan kami. Merong signature campaign dyan sa Japan. Kasi merong isang senador na inilapit nila yung ni Pangulong Duterte, yung kaso ni Pangulong Duterte. At yung senador na yon dyan sa Japan, sabi niya, magkalap kayo ng pirma, both Japanese and Filipino, na sumusuporta kayo dito sa panawagan na ito na si Pangulong Duterte, i-request natin dito sa Japan ang interim release. Kasi yun ang inaan nila eh. Sige, okay man. Sige, nandiyan na eh. May hearing na eh. Pero alisin na siya sa kulungan. Dito sa Japan ang interim release. Pag nakalikom kayo ng pirma, ako mismo, sabi niya, ako mismo ang maglalagay, ang mag-open nito sa session para ihiling sa gobyerno ng Japan, which is kaibigan naman ng Pilipinas ng Japan, and si Shinzo Abe nga nagpunta nga sa Davao yun dahil bilib na bilib kay Pangulong Duterte. Dahil ang Japan ang isa sa pinakamalaking funder ng ICC, i-request nila na dyan si Pangulong Duterte sa Japan interim release. O di ba? Palakpakan. Yan yung mga taga-Japan. At yung Hapon daw na yun na senador, siya pa daw yung follow-up ng follow-up. O nasa na tayo? Nasa na yung mga signature campaign nyo? O ano na ito? So, lahat ng mga politiko daw sa Japan, nagtatanong, bakit nandoon? Si Duterte, ang galing-galing niyan. Anong naging problema? So, sila Doc Lorraine Badoy, kasi si Doc Lorraine Badoy, naka-asylum na yan sa Japan. And yung mga Filipino community doon, nagtataka sila, ba't kayo nagrarally? Ano ba nangyari? So, wala silang alam sa nangyari. Nung nalaman nila si Pangulong Duterte nasa Hague, sabi nila, bakit? Kasi nilabanan niya yung illegal na droga. Dapat, di ba, bilang presidente, talagang kailangan labanan mo yung illegal na droga. Bakit siya ikinulong doon? Mali yun. So, yun yung sinasabi ng mga Hapon, at isa sa mga Hapon na nagtatanggol kay Pangulong Duterte. Panoorin nyo. International researcher sa United Nations Human Rights Council na palayain na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guy Saito ng SMNI News Japan para sa detalye. Umabot na sa international stage ang panawagan para sa katarungan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay kasalukuyang nakadetain sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Hindi Pilipino kundi isang Hapon ang matapang na nagtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga kapwa-banyaga sa isang session ng United Nations Human Rights Council o UNHRC sa Geneva, Switzerland. Sa talumpati ni Shunichi Fujiki ng International Career Support Association sa UNHRC, pinurigsa niya ang umano'y political persecution laban sa 80 anyos na dating Pangulo. Binigyan diin ni Fujiki ng pagdala kay Duterte sa ICC noong buwan ng Marso na karang taon ay walang proseso. Ayon sa kanya, nalapastangan din ng insidente ang kalayaan ng Pilipinas na magpasya sa internal affairs ng bansa. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who blamed... Denounce the grave injustice. Grabe, ang lakas nung salita na yun, mga bossing. For illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Iginiit ang Japanese researcher sa UNHRC na hindi makatarungan ang pagkakakulong kay Duterte sa ilalim ng pangdaigdig. Tatanungin ko kayo, sinong mainstream media ang nagbalita nito? Kung yung Japanese na yan, nagsalita against kay Duterte dyan sa UN Council na yan, si Bongbong nga nagsalita sa isang tawag dyan sa UN, dyan sa Amerika, yung pagtitipon-tipon Ang daming balita tungkol doon. Wala na makakwenta-kwenta.
Kung itong mama na ito, ang sinasabi niya, mga laban kay Pangulong Duterte, kinakampihan niya yung ICC, pusta tayo, all over the news yan. Pero, tinan mo, pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte rito. Taga-UN to, hindi Pilipino. Alam niya lahat ng nangyari. Alam niya kung ano yung mga nilabag na karapatan nitong bansa natin. Bansa pa natin, ha? At yung nilabag din ng ICC na karapatan ni Pangulong Duterte. Tinan mo, may mainstream media na nag-pick up. Isa lang ang nag-pick up, SMNI lang. Bakit SMNI lang ang nag-pick up? Samantalang pagka ibang issues naman, pinipick up naman ng SMNI. Bakit pag ganito, importante to para sa bayan Pilipinas, hindi pinipick up na mainstream media? Paano? Putangin ng mainstream media na yan, mga bayad eh. Yung mainstream media na yan, mga prostitutes yung mga yan. Putya nakatanggap ng mga mali-malita. Di ba sinabi nung mga sundalo na may hinatiran silang isang media person? Propagandistang hayop na yan. Di ba? Yan dito nyo, kaya sabi ko sa inyo, tayong banateros at tayong lahat mga Pilipino, pati yung mga ibang Duterte vloggers, lahat tayo ang ka-counter sa propaganda nitong putangin ng mainstream media natin sa Pilipinas. Yung mga hayop na yan, ng mga bayaran at mga propagandista ng mga komunista, tayo ang lalaban dyan. Di kang batas. Kinwestiyon niya ang pakikialam ng ICC lalo't hindi dumaan sa paglilitis sa mga local court ng Pilipinas ang dating Pangulo. Sinabi rin ni Fujiki na ginagamit umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon upang sirain ang pangalan ng pamilya Duterte. Dahil dito, patuloy siyang nagsasalita sa mga international forum upang ipaalam sa mundo ang kanyang panig sa kaso. Binatikos din niya ang ICC dahil sa 3 beses na pagtanggi sa hiling na pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family, and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the law statutes guarantees of human treatment and speedy trial. Para kay Fujiki, malinaw na paglapastangan sa human rights ni Duterte ang ginawa ng ICC. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa war on drugs noong kanyang termino. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng kampanya ng Republic Defender. Claire Castro, si Bongbong may mga ganyan ba? Si Bongbong, sabi ko sa'yo, pag namatay ang bukas, takin na maniwala ka, baka mag-party sa buong mundo. Itong mga Pilipino to, baka hindi na mga nakasimangot to, baka ang saya-saya ng mga Pilipino na ito. Tingnan nyo, mayroon ba kayong ma-organize sa kahit anong bansa na gumawa nito para kay Bongbong? Tapos ito si Larry Gadon, naghahamon kay Inday Sara na, sige, magtawag ka sa tingnan natin kung ilang pupunta. Gago, pumunta ka rito sa Japan, baka sampalin ka dyan. Kami yung dami ng tao na yan, naging part ako niyan. Kasama ako sa nagmamarcha-marcha dyan noon, nandiyan kami sa Japan. Grabe, ang dami nito. Hindi magkakakilala to, ha. Basta inorganize. Dito, magkikita-kita tayo. Noise barrage tayo. Pupunta dyan. Ang dami. Alam mo, minsan nga ang permit namin pang 150 lang. Hindi na nga namin ina-announce. Kasi pag pumunta yung mga Pilipino, ang dami. Nagagalit yung mga polis. Huy, ang permit nyo 150. Putangin na yun, 1,000 na kayo. Ganun daw. Kaya minsan daw nililihim na nila para lang hindi mapagalitan ng otoridad. Pero wala, hindi mo mapipigilan ng suporta kay Pangulong Duterte. Dito pa lang to sa Japan, ha. Meron pa sa Middle East, meron pa sa Europe, meron pa sa Amerika. Buong mundo yan. Kakapal ng mukha nyo. For Peace and Unity ang Duterte supporters dito sa Japan upang ipakita sa international community ang injustice laban sa dating chief executive. Sa ngayon, naghahanda ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte dito sa Japan para sa pagdiriwang ng kanyang 81 kaarawan sa darating na Marso. Saan ka makakita? 2 taon na sineselebrate. 2 beses na sineselebrate yung birthday ni Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ba ang hindi mahal ng tao, Claire Castro? Yan ba ang hindi galit ang mga tao sa pagpapadala ng gobyerno natin kay Pangulong Duterte sa ICC? Tingnan nyo, malapit na kayo. Ramdam nyo na siguro. Nakita nyo, ang dami ng barbed wire doon sa, sa may Mindiola. Ramdam nyo na siguro, konti na lang ang itatagal nyo. Baka hindi nyo na matapos ang 2020. Tingnan nyo, nagkakagulo pa sa kamera si Inday Sara. Wala, basic. Ganun pa rin, maayos pa rin ang itsura, hindi pa rin apektado.
Oh, di ba? Oh, panoorin natin mga bossing. Etong interview ni Inday Sara, matindi to eh. Itong interview ni Inday Sara kanina. Diyan sa Davao City. Oh, nung may inatinan siya na naman na isang pagtitipon diyan. Tingnan niyo, sinagot niya lahat nung kanyang mga katanungan ng mga kababayan natin. Pasok, Inday Sara. Sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan, at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Morning ma'am, any opening statement po? Well yes, unang-una nagpapasalamat tayo sa Barangay 3 de Mayo dito sa Digo City at sa family ni former Barangay Captain Dodong Bukol sa kanilang invitasyon sa atin na dumalo sa unveiling ng statue ni Kapitan Dodong, at yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon dito sa Digo City na justice sa kanyang pagkamatay at sa pagpatay sa kanya. Okay, questions from SMNI, sir? Ma'am VP, naniniwala po ba kayo sa inyong pagtakbo ngayon bilang presidente sa 2028? Naniniwala po ba kayo na may magandang kinabukasan pang bansang Pilipinas? Well, it will be a difficult road back to prosperity, pero it is not impossible. Okay. VP, today ang deadline ng response mo doon sa House of Representatives sa dalawang impeachment mo. Magsasubmit pa ang kampo mo today or ano yung plano natin? Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Within this. Ngayon ang deadline sa pagkakaalam. GMA, Jan. Tinaas po yung kamay ni Vice Gov. Cagas. Does that mean you express support for the 2028 elections for him? Malayo po masyado ang 2028 elections, no? Hindi pa campaign period, hindi pa election period. Ang pagtaas ko ng kanyang kamay is my personal support to the person of former Governor Mark Cagas. Okay, last question po, sir. VP, positibo negatibo ng pagtubo ng statue. Outside, positibo negatibo ng ang statue VP kani. Legal ba niya pagtubo ng statue para sa depende sa legality, no? Kinahanglan lang naman na barangay resolution na ang ato ang mga barangay doon na sila gahom ilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. Okay, last question tayo. Sige po. Ang masama loob ni PPPM, lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating kababayan. Ano o take niyo? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin paano kami makakatulong. Patunay ba ito na doon sa nauna niyo sinabi na hindi matulong presidente? Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy, no, sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Hindi pala lang presyo ng gasolina. Mataas pa rin yung ratings mo base sa Pulse Asia. Ngayon lumabas VP. Mataas pa rin yung ratings mo. Lagi ako nagpapasalamat, no, sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong makomment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpa-commission noong survey. Pero ako ay may survey man wala. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi, tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi, ang gahom na ko ay galing yon sa tao. Thank you. Pwede pa isa, sumalamagod ni Representative Ridwan sa PINA may be issued sa tax and business records daw ni
nimo and sa imong ba na comment lang VP? Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. VP, ano mag-go ng OVP, Office of the Vice President, sa crisis ngayon sa Middle East, especially itong mga nagtaas na crude? Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayo... Di ba? Tingnan mo yun. Isusubina yung mga business tawag dito, yung books ng mga businesses nila mag-asawa. Hindi naman nagsabi ang Congress na meron kaming proof na meron kayong illegal na aktibidad. At eto yun. Ngayon, gusto naming i-summon yung sa inyo para ibangga kung tugma ba. Di ba? So, ibig sabihin, wala talaga silang ebidensya. Hinihingi nila yung records ng mga transaksyon ng businesses na mag-asawa na to dahil wala sila, para pag nakuha nila, pag-aaralan nila kung meron bang ill-gotten wealth doon or may illegal ba silang ginagawa o wala. Wala silang pruweba, dokumento na nagpapakita, authorized, authenticated ng kung anumang ahensya ng gobyerno na nagsasabi. Eto mag-asawa na to, nagnakaw sa taong bayan, eto yung mga transaksyon nila. Samantalang ang net worth lang ng kanilang negosyo ay ito. Ang pumasok na pera sa kanilang negosyo ay ito lang, tapos ganito kalaki yung mga discrepancy. So, kailangan nila sagutin to. Dapat ganun eh. Dahil kailangan sagutin. Hindi eh. Isusubina mo. Ibig sabihin, hinihingi mo. O, pag hiningi mo, ibig sabihin, wala ka nun. Kaya mo nga hinihingi eh. Bobo nyo pala eh. RISE na tinatawag. Ito yung relief for individuals in indigence and in difficult situations. So yan yung tulad ng binigay natin dito sa mga kababayan natin sa Barangay Tras de Mayo, yun yung initial na paunang response lagi ng Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. Oh, di ba? Ang galing-galing ng BP Sara natin, ang ganda-ganda pa. Kaya insecure na insecure sila eh. Oh, yan mga bossing. Eto, nandito tayo ngayon mga boss sa sitwasyon na ito at nakikita natin si Inday Sara is still unbothered. She's still nonchalant sa mga paninira nila and she's still strong. Kaya nga kung ano-ano ng circus ang ginagawa nila, hirap na hirap siguro yung media. Yung mga nagbabayad sa mga media outlets para sirain si Inday Sara tapos makikita nila ganito pa rin yung survey po. Hirap na hirap sila. Alam niyo kung bakit? Dahil yan sa inyo na mga masugid na nagla-like, nag-share, nagpapakalat ng mga content natin, naka-counter natin mga bossing yung kahayupan nitong mga mainstream media na to, yung propaganda ng mainstream media. Kaya naiupo si Cory Aquino pagkatapos ni Marcos Sr. dahil sa mainstream media. Kaya ito si Erap na impeach dahil sa mainstream media. Walang kalaban ng mainstream media nung mga panahon na yun. Biglang dumating ang social media. At nandirito na lahat ng mga tao, lahat may boses na. Naku-question na natin yung mga ginagawang propaganda, maling balita na itong mainstream media. Hirap na hirap sila ngayon. Ngayon, sinisingil na sila ng mga nagbabayad sa kanila. Hoy, ano bang ang laki ng binabayad namin sa inyo, tapos ang lakas-lakas pa rin ni Inday Sara. Alam niyo kung bakit? Dahil yan sa inyo na mga nanonood, nakasubscribe, nag-share, nagko-comment. Dahil yan sa inyo, mga bossing. Kaya, maraming salamat sa inyo. Kami ay simpleng vlogger lang. Wala kaming network, wala kaming pondo. Lahat ito nanggagaling sa puso at pagmamahal natin sa bayan. At hindi kami magiging successful kung hindi dahil sa inyo. Kaya kayo ang ang secret weapon namin, kayong mga nanonood. Kaya kami gagawin namin yung aming parte. Dadaldal dito, i-expose natin lahat ng katiwalian nila, mumurahin natin sila. Pero kayo ang magpapakalat nito, mga bossing. Kayo na mga nanonood ang magpapakalat nitong mga ginagawa natin dito sa social media. At habang buhay kaming magpapasalamat mga banateros sa inyong tulong para maipakalat ang impormasyon na tama at impormasyon na talagang iniiwasan, impormasyon na kinakasaktan nitong mga demonyo at mga satanas sa gobyerno natin. Maraming salamat sa inyo kung nagustuhan nyo itong vlog na to. Share nyo, like nyo, tapos super thanks kayo.
para naman may silbi kayo sa bayan. Maraming salamat po. Kita-kitsa po ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.